Mga ka-Black Rider, meron ba kayong nakakatakot na experience? Ako meron. Galing ako sa taping. Ah, Siyempre, pag nag-taping ka, gusto mo magpa-park ka sa yung madali ka makakauwi, di ba? Nag-park ako sa hindi namin slot na parking space. So, parada ko doon. Naabot ako ng from 8 a.m. hanggang 4 ng kinabukasan. 4 a.m. ng kinabukasan. So, syempre ako, alam ko yung bigat ng kotse ko. So, ngayon, pack up na ako. Drive ako. Tapos, ang bigat ng kotse ko, hindi ko alam kung bakit. So, ngayon, natatakot ako. Tinawagan ko. Tinawagan ko yung nanay ko. Tinawagan ko yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Tinatanong ko sila kung okay ba sila, kung sa bahay sila, safe sila. Pero ang tanong sa akin nung mga tinawagan ko, bakit tumatawag ka sa amin ng alas 4 ng madaling araw? Kasi sabi ko, wala lang. Gusto ko lang malaman kung nasa bahay kayo, ano ginagawa niyo. Sabi niya, syempre, tulog kami. So, madalit sabi, pauwi ako noon, may tinatawagan ako isang kaibigan ko. Kasi sa Quezon City yung taping ko, madadaanan ko pa uwi ng Parañaque, yung Cubao. So, pinakamadali kong mapupuntahan is Cubao. Nandun kasi yung kaibigan ko. Pero yung kaibigan ko, may ano siya eh, may kumbaga third eye. Sabi ko, pare, baka pwede akong dumaan sa inyo kasi medyo medyo hindi maganda yung pakiramdam ng mga kotse ko. Tapos at the same time, parang di rin ako nakakahinga. Sabi ko gano'n. Kaya punta muna ako sa inyo. Daan muna ako. Sabi niya, oh sige, sige. Sabi ko, pasensya ka na istorbo ha. Dadaan ako sa inyo. Okay lang, sige tuman. Pagdating ko sa bahay nila, pumasok yung kaibigan ko. Wala pang 10 segundo. Sabi niya sa akin, Gerald, pumasok tayo sa loob ng bahay ko. Sabi ko, oh sige. Kasi sabi ko, masama rin yung pakiramdam ko. At saka makikilam din ako ng tubig. Bigla na lang, mupo kami doon sa lamesa niya. Sabi niya sa akin, alam mo Gerald, may kasama ka. Sabi ko, ha? May kasama. Eh mag-isa lang ako. Alam mo naman ako lang mag-isa nagpupunta sa taping. Tapos ako lang umuwi mag-isa. Parang may kasama. Hindi, basta may kasama. Yung bahay niya, yung sala niya, nakasarado lahat ng kortina, sarado bintana, sarado ang... Walang electric fan, kasi aircon lang yun. Walang electric fan na nakabukas everything. Bintana, sarado. Biglang umangin ng malamig. Sabi niya sa akin, Gerald, yung kasama mo, pumasok dito sa loob ng bahay ko. So, natakot ako nun. Kinilabutan ako. And, sabi niya, huwag ka munang uuwi. Huwag ka munang uuwi. Kasi baka mamaya may nangyari sa'yo. Pero habang kausap ko siya, sino hindi ninervyusin, no? Dalawa lang kami magkausap, pero kinakausap niya ako ng pabulong. Kasi ganun din siya katakot. So, siyempre, lalo akong natakot. Yun, palipas muna ako ng oras hanggang sa umabot ng mga 5:30 para medyo maliwanag na. Tapos, hanggang sa nakauwi na ako sa bahay namin. Alam mo, nung mga 10 a.m., ginigising niya ako. Sabi niya, Gerald, yung may sumakay sa yung entity, talagang sumama sa'yo. Tapos ang sinabi niya, buti na lang nakita na kita. Pwede na akong magpahinga. Bigla ako natakot. Pero kaya sinabi ko dun sa kaibigan ko na buti na lang. Siguro, hindi ko maintindihan kasi kung para sa akin yung mensahe na yun o para dun sa kaibigan ko. Kasi ayun yung pag-explain niya sa akin na buti na lang nakita na kita, pwede na ako magpahinga. Eh siya yung nakapanaginip eh, hindi naman ako. So, parang feeling ko, sumama sa akin yung multo. O yung entity na yun, o yung ano na yun, papunta dun sa kaibigan ko. Eh yun lang. Pero nakakatakot yun. Kasi
ano eh, syempre pag alam mo yung kotse mo alam mo yung performance niya, tapos all of a sudden, parang pupugak-pugak yung kotse mo. Maayos yung kotse mo, bago, maayos everything. Tapos bigla na lang parang all of a sudden, ang bigat-bigat gamitin. Tapos at the same time, parang hindi ka pa makahinga sa loob. Doon na, kaya, ayun, hindi ko makalimutan yun. Minsan parang may mga ganyan yata talaga pag sa mga, ano eh, sa mga taping, sa mga locations na pinupuntahan namin, yun lang ang mai-share ko sa inyo, mga ka-Black Rider.